Ang ano ko kasi, wala nga akong makita, bakit nga ba ang Pilipinas? Yun yung unang tanong ko nung malaman ko yan. That was even last year pa eh. Tinutulan, nag-comment dyan si VP Sara. Actually, I wrote an article about it na magdahan-dahan muna ang Philippine government kasi I don't think this is, itong mga to, refugee per se. Ito kasi, ang alam ko, ito yung mga Afghans na during the invasion of the United States in Afghanistan, ito yung mga tumulong. Kumbaga sa Pilipinas, ang tawag natin sa mga tulad niyan is makapili. Sila yung tumulong sa at nagtrabaho for the United States when United States was in Afghanistan. Nagkaroon ng withdrawal, take over ang Taliban. Ngayon, ang problema sa mga to, parang there's an issue na baka ma-persecute. Kasi nga, di ba, quote-unquote, ang tingin sa kanila ng Taliban is yun nga, parang makapili kasi they worked for the United States during those times. So, sa akin kasi, parang nilabi yan ng United States. Nung una, tinatanong ko rin, bakit sa dami ng allies ng United States, even in the Middle East, bakit ang Pilipinas? Kasi po, ang Pilipinas lang ang willing. Hindi makahindi ang Pilipinas sa United States, especially under this administration ni BBM. Lahat ng ginusto ng United States, lahat ng hihilingin ng United States at hiniling ng United States sa current administration ni Marcos Jr., binibigay naman. Yun yung yun lang nakikita ko kasi unang-una, I don't even know, magkaiba yung kultura eh. Una-una, yung kultura ng mga Afghans at sa atin, yung way of living nila, yung food even, no? Hindi tugma eh. Kung baga, kung ikaw ay isang Afghan, you will struggle first few months siguro in the Philippines. Kaya hindi ko maintindihan bakit ang Pilipinas ang pinili ng United States. Isa lang talaga ang nakikita ko. It's precisely because ang current government ni Marcos Jr. is very much willing and will bend to the wills and caprices of the United States. Precisely because, yun nga sinasabi ko, beholden talaga itong Marcos administration sa US. Lahat ng hiniling ng United States, binigay eh. Wala namang tinatanggihan. Ang tanong ko kasi dito, is it good for the country? Kasi may security issue yan eh. Alam mo yon? Hindi ko alam kung na yung DFA sabi nila may beating process daw, so siguraduhin nila yung beating process and all that. Pero even then, hindi mo rin alam eh. Kasi may mga bagay na hindi nire-reveal sa publiko eh. At hindi rin transparent yung proseso. O sometimes or even most of the time. Actually, itong Afghan issue na yan, approved na yan ni BBM, matagal na. Hindi lang nila nilabas sa publiko at hindi nila sinabi sa atin. Ngayon lang nila nilabas yan. Ang tanong ko nga, bakit delayed ang ano? Kasi ang alam ko dyan, some people inform me, even way before, mga siguro 2 to 3 months ago, na inapprove na yan or 2 months ago, a month ago. Basta alam ko na yan eh, na inapprove na yan ni BBM. Matagal na. Oh. So ngayon, bakit delay? May delay sa announcement in public. Tapos, ang problema dito is yung transparency. It has to be transparent. At alam mo, hindi 300 Afghans ang alam natin dyan is 50,000. Oh. Afghans. Parang ano na yan mga ilang bayan na yan, populasyon ng ilang bayan na yan dito sa Pilipinas. Originally, yun talaga yun, 50,000. Ngayon, ang sinasabi nila, mga 300 Afghans daw, tapos ipoproseso. Pero ito, Prof, 2021, nung mag-take over ang Taliban dyan sa Afghanistan. Napakatagal na ito. So, at least 3 years. Okay? So, bakit napakatagal ng pagka-delay ng pagbibigay nila ng visa na to the point na ilalagay mo na nila dito sa Pilipinas? Baka ba ayaw rin nila mismo na makapasok itong Afghan sa Estados Unidos, tapos tayo bukas palad? Sila nga, ang tagal nila magproseso, tapos tayo, mabilis tayong magbigay ng visa sa kanila para makapasok sa Pilipinas? Dapat maganda ang na-mention mo Admar. Dapat
Itong mga to, kasi inapprove na yan eh. The DFA is already processing these things eh. Dapat they would get a visa muna ng Philippine visa before sila pumasok sa Pilipinas. Pwede ba So, natin getting gawin, process Prof, talaga. na habang pinoproseso nila yung visa for Pilipinas, doon muna sila sa Amerika? Yun na nga eh, kasi hindi daw sila makapasok ng Amerika dahil walang visa. Tapos dito sa Pilipinas ipoproseso yung tinatawag nilang immigrant visa to the United States. Ang tanong ko, why is it that it has to be like that? Why don't the United States just put them in the United States, mainland United States, put them in one facility, then process the visa there? Kasi malaki naman ang United States. Marami naman silang facilities that they can actually host muna. Like, papasukin nila sa mainland yan, ilagay sa isang facility, iproseso nila, hindi pa makapasok at maka-integrate sa mainstream society ng mainland United States. Bakit hindi nila gawin yun? It's possible. Why do they have to in transit pa ang Pilipinas? Na ang in transit mo, Admar, hindi lang yan isang buwan. It will take years before pa maproseso yung immigrant visa kasi ganun kahigpit din magbigay ng visa ang United States. So ang tanong ko, so ibig mo sabihin, aabot ng mga 4 years, 3 years yung mga Afghan sa Pilipinas before pa makarating ng United States? Paano na lang kung may mga gawin? Hindi natin kasi kilala yung mga yan, hindi rin natin alam. Ang kinakabahala ko kasi dyan, may mga nakakausap kasi ako ng mga expert when you talk about security and terrorism na some of them probably are mga ISIS cells. You know, yung ISIS? Kasi doon yan nag-umpisa eh. Nandyan yan sa Afghanistan eh. May mga ganun talagang elemento. Sabi ko, nako, delikado yan. Hindi naman natin alam kung ano ba talaga ang mga ang profile ng mga papasok sa Pilipinas. Siguraduhin ba ng DFA na hindi sila mapapwersa ng United States? Kasi lahat naman pinipwersa sila ng United States. Ang tanong ko, and all of all, bakit Pilipinas? Ano ba ang meron sa Pilipinas at bakit sa atin? Paano kung hindi sila bigyan ng visa ng Estados Unidos? Anong gagawin natin dito? So tayo pang mapapasama kasi papaalisin natin sila sa bansa natin. Kasi mapapasama tayo kapag hindi binigyan ng visa yan or magtagal before mabigyan ng visa kasi sasabihin nila na we are not accommodating to refugees. Kasi ang tiniterm sa kanila, refugees. Pero technically, they are not. Kasi they're until now, nasa Afghan sila. Hindi naman sila pinapatay doon eh. So how can you call them refugee really? Kasi technically, refugee, ito yung mga displaced people sa isang conflict. Like pag magbabakbakan internally sa isang bansa, may displaced people yan. Yung displaced, yun ang tinatawag mong refugee that needs to go to another border country. Border country nga dapat may border cross ka. And then usually, these are called refugee or IDPs. Right now, imagine from Afghanistan, magpa-fly papuntang Pilipinas, tapos magstay dito to process US visa. And tatagal yan ng mga 3 to 4 years. And then kapag hindi nabigyan ng visa, sa atin yan maninirahan. What if hindi yan talaga technically refugees? Ano ang pwedeng mangyari sa Pilipinas? Yun yung tanong na malaki eh. Hindi ko maintindihan bakit nagbe-bend ang gobyerno natin ng ganun-ganun lang. Hindi ba tayo pwedeng humindi? Yun yung tanong eh. Diba? Ako nangangamba ako dito sa mga quote-unquote Afghan refugee na yan. Kasi ang mga nakakausap ko na mga some people who works in when you talk about security and issues of terrorism, sinasabi nga nila sa akin, Ana, pag-aralan mo yan at kung pag-aralan mo, try mong isulat ng mabuti kung anong implications niyan. Kasi they're asking me actually to write an article about it. Sabi ko, oo, wala. Before pa nga yan before pa ng announcement, sinasabihan na ako ng mga friends ko. Sabi ko, hindi ko kasi yan pwedeng isulat kasi walang announcement. Pero sabi sa akin, approve na. Sabi ko, kahit sabihin nyo pang approve, walang announcement from the government. So ngayon may announcement na. Sabi ko, bakit naman ang late? Diba? Ng announcement. It's an issue of transparency. Anyway, sorry. Ma'am, tanong ko lang po, ma'am, remember ito po mga Afghanistan, ma'am. Remember ito, naalala natin to, mga empleyado ito ng Amerika. Right? So, technically, hindi sila refugee. Empleyado sila ng United States. When United States or mga Afghans na nagtrabaho with the United States, cooperated with the United States during the time na there was an American invasion and America was
in conflict with the Taliban. Na ang Taliban ngayon ang namumuno sa Afghanistan. So technically kung i-define mo ang refugee based on UNHCR, ay hindi ko alam kung paano mo sila i-classify as refugee kasi hindi naman talaga sila refugee per se. Empleyado sila. Okay. So ito lumalabas ngayon dito, ma'am, na tayo ang catch basin o babagsakan na to. Hindi kaya ito ay gagamitin dito sa EDCA sites? Magandang tanong yan. Kasi ito hindi ko sure kung confirm nga ba ang information na alam ko na sinabi din na napapag-usapan din ng mga security experts na, well, not necessarily in the Philippines, na sinasabi nga nila na i-deploy ata or yung lugar kung saan iha-house yung mga Afghan refugee is dyan sa Subic or somewhere in Luzon or Pampanga or going up. Sabi ko, sa dami-dami naman ng lugar sa Pilipinas, bakit dyan pa sa malapit sa mga EDCA sites mo, i-deploy yung mga yan? Ano naman gagawin nila doon? Supposedly, kung yung mga EDCA sites, usually, ang dapat nandyan lang or mga deployed lang, military personnel, or may it be from the Philippines or America, kasi EDCA nga yan eh. So, hindi ko rin maintindihan ano ba bakit doon, bakit sa lugar na yon. Hindi ko lang sure kung yun nga ba kasi before pa last year pa napapag-usapan na yan. Ang alam ko, ang mga sinasabi ng naririnig ko is yung deployment or yung kung lugar kung saan sila iha-house or ilalagay doon nga sa may Subic or up north, going northern Luzon or Luzon area going up. So Pampanga, Subic kasi nasa Pampanga ang going up. So sabi ko, ito yung mga locations na alam natin may mga EDCA sites. So bakit doon? Yun ang unang tanong ko. Sabi ko parang hindi, di ba dapat kapag refugee, ilalagay mo yan sa isang gagawa ka ng isang area na kung saan diba sa border ng sa Amerika, pag may pumapasok at nahuhuli nila na tumatawid sa kanilang border, meron yan silang sa border control nila, meron silang meron silang facility. Bakit hindi nila doon na lang ilagay muna? Kaya naman pala eh. Yun na nga yun Kaya na nila. Kaya sabi ko kanina, Admar, diba? Bakit kailangan dumaan sa Pilipinas when in fact pwedeng dumiretso yan sa United States sa mainland, hindi papasukin muna na mag-i-integrate kaagad sa American society, but doon muna sila sa isang facility or encampment habang pinoproseso ang kanilang mga visa application para maging quote-unquote makasalamuha na sila at freely sila integrated sa US society. Kasi ganun So doon muna sila paprosesuhin mo. Pwede naman yun. They can do it. America, United States can do it. Pero bakit ang tanong, bakit ipapadaan mo sa Pilipinas? And then dito sa Pilipinas may proseso yung US visa nila before mo sila paliparin papuntang United States. Why is that? Bakit ganun? Napaka-impractical actually niyan. Diba? Pero ano ang reasons behind that? Kasi for me really, that's so impractical. At saka a lot of suspicion kung bakit ganun ang proseso. Hindi ko nga maintindihan Something is fishy about this. Na ang winu-worry natin is it may have some kind of security implication, internal security implication sa Pilipinas. Ang sabi naman ng DFA, mayroon daw bidding process, talaga daw siguraduhin nila na everything is okay, blah blah blah. I don't know. Because gano'n naman lagi Pero pag nagkaroon na ng backlash yan, hindi na nila alam kung paano sagutin. Kung may mga implications na at nangyayari na yung mga bagay-bagay. So yun yung problema lagi Tsaka hindi ko talaga maintindihan itong Marcos administration. Why would you bend to every kind of request na hinihingi ng United States when in fact pwede kang humindi? Correct. Baka may request din siya. Kumbaga kumbaga Estados Unidos may request ako. Baka naman pwede ma-defrost natin. Sige, may request din ako bago yun. Vegetable and fruits na kailangan i-defrost. Pero ang suggestion dito ng ating mga kababayan, baka yung 300 pwede sa Malacanang muna. Magstay. Di ba? Dan. Pwede. Gawin nilang Pwede. guest of honor. Di ba? Kailangan nila ng mga guest of honor doon. Malay mo. Di ba? Oo. Ma'am, nabanggit nyo kanina,
Kasi meron tayong before pa na natanggap before pa itong mga Afghanistan, meron tayong mga Vietnamese na pinapasok dito, which is nilagyan lang sila ng isang lugar, which is Morong Bataan and Palawan. Oo. Diba, remember yun, talagang wala pang usapin doon, talagang nakasave sila doon. Talagang refugees yung mga yon. Refugee yun kasi conflict yun eh. May conflict between North and South Vietnam, and these are displaced people na yung life nila threatened and the conflict is ongoing. Pero ma'am, ito kasi dito tayo pumapasok kasi dito, ma'am. Actually, itong topic na to, tinapik ko na to sa akin sa live ko eh. Ito yung sinasabi natin, empleyado sila ng Amerikano, ng mga base militar doon sa Afghan. Dadalhin dito, coincidence lang na meron ding mga EDCA sites dito na kapag hindi na-aproban yung mga visa nila, walang trabaho dito mga to, tambay lang dito sa Pilipinas. Mamamali mo sila dito, walang kakainin. Hindi kaya possible na ipasok doon sa mga EDCA sites since empleyado ng Amerika? Yun na nga siguro, ang tingin ko nga dyan, Dan, is yun nga ata yung dyan is, yun nga talaga ang hidden agenda. May hidden agenda yan. I don't believe na wala. May hidden agenda yan. Hindi pa natin nakikita ngayon kasi syempre very opaque eh. Walang transparency eh. So feeling ko there's a hidden agenda. Ang tanong ko nga dito, unang-una, kung hindi ma-approve ang mga visa niyan papuntang United States, anong gagawin ng gobyerno natin? Pangalawa, sinasabi ng United States na they will be financing food and everything dun sa stay nila. Ang tanong, okay, until when? Malinaw ba yung financing ng United States? How much ba per person yan? Kasi walang information na lumalabas eh. Yung mga ganun ba? At pangatlo, dapat siguraduhin ng Philippine government that these Afghans, quote-unquote, na papapuntahin mo na refugee, hindi i-deploy dyan sa mga EDCA sites. Kasi ang EDCA sites is within the military bases ng Pilipinas. Dapat malinaw yan. Kasi may trabahante na mga yun ng United States yan during the war in Afghanistan. And many of them were working on military and security issues. Do you really think these people are innocent? These Afghans are innocent? I'm sorry, I'm not saying na as a country, dapat hindi tayo tumanggap ng refugee. Hindi ganon ang punto. Kasi when you talk about refugee, I work in refugee issues. For 10 years, I was working on refugee issues. One of the issues that I worked for before, and I was based in different refugee camps. I had that experience, solid experience. Kaya naiintindihan ko kung ano ibig sabihin ng refugee. And I don't see these people na papasok sa Pilipinas as refugee per se. Really. So ang tanong ko ngayon, siguraduhin ng current government na talagang hindi yan i-deploy kung saan-saan, especially sa mga sensitive areas. Kasi yung mga background niyan, karamihan dyan, is not necessarily displaced people just because they were persecuted or victim of a conflict. Hindi eh. Mga tao na nagtrabaho before with the United States, na ang tingin nila kapag hindi sila umalis ng Afghanistan, mapoprosecute sila ng current government ng Afghanistan precisely because ang tingin sa kanila makapili nga sa konteksto ng Afghanistan. So they are asking the United States to go out of Afghanistan at pumunta sa United States. Kasi dapat lang naman, ginamit nila yung mga taong to, yung United States, dapat pangatawan nila mga yan. Pero wag na saan nilang dinadamay pa ang Pilipinas. Ang problema kasi ng United States, gumawa-gawa sila ng kalokohan dyan sa Afghanistan, tapos ngayon, they need to clean up their mess. Pati Pilipinas, dinadamay nila sa mess nila. Tayo naman, hindi ko maintindihan yung current government, bakit nagpapagamit ka at nagpapadamay ka naman sa hindi mo naman problema. Kasi ang issue ng refugee, we need to be very careful. Kasi ang issue ng refugee, may cost yan sa host country tulad ng Pilipinas. Hindi lang yan usapin ng pera at financing. Usapin din yan kung ano yung impact ng mga yan doon mismo sa society natin. Kasi magkaiba yung kultura. They may create problems for our own society. Like for example, magkakaroon ng gitgitan between Filipinos and them kasi hindi magkatugma eh. Maraming problema ang refugee na kapag ang host country na ang pinag-uusapan. Hindi lang yan usapin ng usapin ng pera. And even then, hindi ko rin alam kung hanggang saan ang pondo na ibibigay ng United States para alagaan at sa pagkain, lahat ng gagastusin mo para sa mga refugees na yan.
and how long it will be. Kasi ang pagpuproseso ng mga US visa, especially immigrant visa, hindi ganun kadali. Hindi yung ganun kadali na in 1 month, you will be able to get it. It takes years. So yun yung isa sa mga usapin dyan na hindi ko alam kung ready nga ba ang current government or na-tease out na nila yung mga issues na yan. I'm not kidding. I worked for this kind of issue when I was based in Thailand for 10 years. And even I traveled across many countries, you working on humanitarian and refugee issues. I even lived in refugee camps. So I understand this issue and I really don't see these people na papasok sa Pilipinas as refugees. Really no. Hindi talaga. Pero they of course try to cover it up or term it as refugee para maging palatable and acceptable sa Filipino public. Kasi ang sinasabi natin na tayo bilang bansa maawain at accommodating sa mga nangangailangan kahit na hindi natin ka-nationality. Yes, that is true. In the case of Vietnam, yes. Because alam naman natin talaga na refugee kasi victims of conflict yun. Pero ang tanong ko, ito bang mga refugees na to, talaga bang technically refugee yan or mga tao ng United States? Yun. Under the control of the United States. Dugtong ko lang ito. Alam naman natin na nalalapit na ang election po sa Estados Unidos, Trump versus parang may ni-endorse si kung sakali maging presidente itong si Trump, may apekto kaya itong mga refugee ito, mga sasabi ng empleyado nito sa Amerika? Matutuloy pa kaya itong mga transactions ng mga to sa Afghanistan, yung mga empleyado na sinasabi nila? Ano nakikita? Magandang tanong. Ano po yung nakikita ninyo na if ever magpalit ng administrasyon ng Amerika at si Trump na ang halimbawa lang si Trump na ang maupo? Alam naman na si Trump against siya sa mga refugee. Against siya sa migrants. Against siya dyan. So, ano po ang nakikita nyo magiging problema natin kung nandito yan at napayagan dito at hindi na ayaw tanggapin ng Amerika? Yun na nga yung usapang problema kasi 'di ba, November na ang election ng United States. And then the possibility na si Trump ang manalo mataas. Ang isa sa mga strong policy ni Trump as a president even before at ngayon lalo na ina-announce na niya ito sa mga rallies, sa mga sorties niya sa Amerika, sinusubaybayan niyo si Trump at saka yung American politics. Isa na ayaw niya is magkaroon ng iba pang mas maraming migrants sa United States. Ayaw niya. That's a no-no to Trump. Ang gusto nga ni Trump i-repatriate at pauwiin na yung mga quote-unquote migrants, especially the illegal ones na nasa loob ng bansang Amerika at this time. Sinasabi nga niya, pag upo ko mismo, unang palisiya na gagawin ko at move na gagawin ko is paalisin at ilabas sa Amerika yung mga migrants, lalo na yung illegal migrants. Precisely because nagrereklamo ang white population ng United States. Kasi may competition din Kapag maraming migrants sa loob ng bansa mo, there is really some impact, lalo na sa local population. So nakikita yun ni Trump. Yun ang kanyang, isa sa mga strong policies niya kapag naupo yan ulit sa Amerika. Ngayon, ang tanong, if in any case Trump wins in November, anong mangyayari sa Pilipinas kung sabihin ni Trump na itigil yung pag-i-issue ng cancel lahat ng pag-i-issue ng visa, immigrant visa sa lahat ng Afghan quote-unquote refugees na nasa Pilipinas ngayon? So anong mangyayari sa atin sa Pilipinas? Na-stuck up yung mga yan dyan sa atin. Paano kung sinabi din ni Trump na, okay, since cancel yung processing ng immigration, cancel din ng funding because my administration doesn't like it, will not support it. So anong mangyayari sa Pilipinas? Kakarguhin natin lahat. Tayo pang mapapasama kung paalisin natin. Tayo pang mapapasama. Hindi mo na pwedeng paalisin yan Oo, tama ka, Admar. Hindi mo na pwedeng paalisin yan pag nakapasok na ng Pilipinas kasi ang mangyayari sa Pilipinas, pag inisapwera mo naman yung mga yan na nandun na sa loob ng bansa natin, sasabihin naman ng international community, napakawalang awa naman ng Pilipinas, pinapasok nyo yan, tapos ngayon papalabasin nyo ng ganun-ganun lang. Saan mo naman itatapon lahat ng mga refugee na yan, sasabihin ng international community. So ang mangyayari sa atin, we will be painted in the international community na parang not good country when you talk about refugee issues. Kaya nga dapat
Dapat sa Diba? Malacanang talaga sila tumira para maalagaan ng husto. Correct. Dapat kasi mas marami nang nakakain doon eh. Oo nga. Overflowing daw yung food doon eh. Partner, Diba? dali na lang sa Batak, Ilocos Norte. Maluwang-luwang naman yung marami naman lupa doon sa Batak. Wag na doon na sa Ay, Malacanang. kasi Wag na masyado malay. Nagpo-proseso ang Malacanang, malapit-lapit lang din yata yan sa Philippine Embassy Sa lang DFA. din sa Manila DFA, di ba? So doon na lang. Para Pwede. Malapit din yan sa US Embassy kasi Manila din, diba? Manila Bay eh. Oo, yun nga. So diyan na lang. Pero ito po Prof, sa tingin mo needed pa ba ng approval 'yan ng mula sa taong bayan, mula sa Kongreso? Ang kasi diyan inapprove niya ang presidente inapprove siya eh. Ang pinaka highest authority kasi when you talk about these things is ang Pilipinas. Hindi naman kasi siya treaty. It's not really a treaty right now. So hindi siya dadaan ng Senado. So kumbaga, kung oo. ang pangulo natin ay gusto na maraming mga banyaga dito na mga okay lang kahit na tutol yung taong bayan? Yun na nga yun, kasi walang transparency and consultation. Dapat ang Malacanang, especially the president, kasi siya yung approving authority dyan eh. Siya nag-a-approve eh. Ang niya sana is kinorstro niya, parang parang nag-survey ba or parang naghumingi ng pulso ng bayan na do you want us to host this kind of refugees or Afghan people in our country? Gusto ba ng mga Pilipino ito o hindi? At ano yung reason why you want it and ano yung reason why you don't want it? To a certain extent, para to gauge kung ano ba ang pulso ng bayan. Kasi in the very first place, pag pumasok lahat yan ng mga Afghans, quote-unquote, refugees sa Pilipinas, sino ba ang unang makikipag-deal dyan? Sila ba sa Malacanang or tayo mga Pilipino? Kasi ang tao yan tao to tao yan pag nandun ka na sa baba na nasa society na ng Pilipinas yan. Ang tao naman ang makikipag-deal dyan hindi naman sila na nasa Malacanang Prof, or sa mga senador di ba? Ang alam ko lang sa mga tinatanong ng nabanggit mo na do you want, iba iba yung mga tinatanong ng do you want iba yung mga Parang may ako dyan, may naalala ako yun dyan. nga, hindi tinanong ang Pilipinas na do you want, mga Pilipino do you want? okay ba Iba, sa ating ganito? Iba kasi yung mga ganong tanungan, iba yung nun Iba yung tinanong, iba kasi ang subject ang inaalok kasi noon. Pag ganun diba? subject, mas matatanong yan. Pero ang info... pero ang sagot, Admar, take note, huwag mong kalilimutan, di ba sabi, do you want? Anong sagot? No, no, I don't do that. So, malay mo ang mga Pilipino sasabihin nila, no, we don't want that. Yun nga, dapat ganun itanong sa Pilipino. 'Di ba? Kaya nga, diba? Pero meron akong impormasyon dito, Prof. May lakad pa raw kayo, kaya kailangan na nang magpaalam. Oo, may lakad ako na nga.